Okay, so good morning mga kuya, no? Mayroon na naman tayong bagong estudyante ngayon sa isang automatic na sasakyan, si Rodel. Relax lang ikaw, ha? Ako kasi may nararamdaman akong natitense kay, ha? Relax lang, normal yan. Pero gawin mo lang, mag-focus ka lang, concentrate ka lang, pakinggan mo lang si kuya, sundan mo lang muna si kuya. Tandaan mo din, ha, na kapag ikaw ay nagdadrive na ng pauna, diyan mag-uumpisa ang tingin mo sa ibabaw ng iyong wiper, palayo, no? Okay, so kapag naman ikaw ay magpo-full turn, huwag nating kalimutan lagi ang mga safety procedure kapag ikaw ay liliko. Pag magpo-full turn, maglilipat ng linya. Ito yung tipong natingin sa rear mirror. Kasi kaya mo chine-check yung rear mirror dahil para makita mo yung sitwasyon sa likod. In the same time, tandaan mo to lagi na kapag hindi na visible ng mga salamin mo, laging gagawin yung pag shoulder check, ha, yung paglingon, yung ganyan, ano, yung double check, kasi mayroon tayong mga blind spot na sinasabi. So yun yung mga safety procedure ng isang nag-aaral ng driving, no? Okay, so huwag lang kalimutan ang signal your intention, tumingin muna bago lumipat ng linya. Bitin ko, relax lang. Okay, so ready na ikaw? Tara, let's go! So ganito ang procedure, no? Apak sa brake. Sige, lagay mo siya sa drive kasi nasa patak naman tayo. Sige, bitaw si handbrake. Dahil na-set mo na yan, siyempre magpo-focus ka na ngayon sa unahan. So itong lane lang na ito ang gagamitin natin. Now sige, bitaw lang muna sa brake. Yan. Stop. Up, yan. Sige, bitaw ulit. Stop. Yan. So kaya tayo nag-i-stop and go para lang, kumbaga, maaral mo rin yung kung paano yung nagiging smooth braking, no? So sa pagbe-brake naman, Del, kapag sinabi kong stop, hindi naman agad apak agad ng todo. Kumbaga, gradual lang, patong, dahan-dahan hanggang tumigil siya, no? Sige, go ulit, bitaw. Okay, stop. Okay, tara, go ulit tayo. Okay, just up na ikaw. Gradual lang. Yan. Sige, tuloy-tuloy. Okay, just up. Okay, stop tayo. Yan. So, medyo mabigat pa lang. May bigat pa. Sige, forward ulit. Just up ikaw ulit. Sige, just up lang. Tuloy-tuloy. Tingnan mo nga, pagka sinabi kong stop, patong lang ang paa sa brake. Sige, stop, patong, dahan-dahan lang brake hanggang tumigil siya. Yan. So medyo may bigat pa rin ng konti, no? Sige, forward lang ulit, gas up lang ikaw ulit. Ituloy-tuloy lang sa gas. Ituloy-tuloy lang. Okay, stop. Yan, gradual lang, dahan-dahan lang talaga. Yan. Kumbaga naman kailangan mainip dyan pagpatong mo ganon. Kumbaga kulang pa rin siya sa bagal, hanggang dahan-dahan talaga hanggang siya titigil ng malumanay. Sige, forward ulit. Sige, gas up lang ikaw. Okay, stop ka doon sa lilom. Yan, sa lilom na yan. Very good. Okay, dahil ngayon neutral mo muna. Okay, handbrake mo muna ulit. So kapag ka kasi dahil halimbawa tumigil tayo, nandyan ka lang naman sa upuan mo or sa pwesto mo, hindi ka naman bababa ng sasakyan, okay lang na naka-neutral yan. Basta't siguraduhin mo kapag naka-neutral, wag na wag kang bibitaw kay brake hanggat hindi mo na i-handbrake. So parang sa isang sa traffic light, ganun din ang gagawin mo nun, ano? So ngayon, ano po, pwede na pong bumitaw. Oh, pwede na bumitaw, yan. Kasi kaya mo siya kailangan na, 'di ba, pag titigil ka, naka-hold ka sa brake. So nilagay mo siya sa neutral. So kaya mo kailangan i-handbrake muna bago bitawan si brake. Kasi nga
naka-neutral siya, hindi siya naka-engage sa gear. So kapag ang sitwasyon ng kalsada ay medyo pababa, bababa siya kasi pre-wheeling na siya eh. No? So kailangan masuportahan mo agad siya kay ni handbrake, no? Okay, so ganito dahil kapag halimbawa ito matakbo na tayo dyan at pag sinabi kong tabi tayo sa kanan o titigil na tayo, so kailangan planuhin mo kung saan yung titigilan mo. So kapag nakaplano ka na, signal ikaw. Bigay ikaw ng signal, tingin ka sa rear mirror para makita ang sitwasyon sa likod, and then tingnan mo yung side mirror mo kung saan ka nalipat, no? Pag nakita mong clear na yung lilipatan mo, execute mo kaagad. Pasukin mo na, huwag ka mag-i-slow down. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Tapos pag nandun ka na sa lane mo, di saka ikaw mag-slow down, and then titigil na ikaw. Ano? Okay, sige. Ganito. Tayo ay mag-full turn. Okay, apak ikaw sa brake. Lagay mo sa drive. Tapos release mo si handbrake. Signal ikaw pa left. So full turn to Del ha. Full turn to. So ito tika. Signal na ikaw. Kita mo Del ang kalsada. Simula doon sa gilid 1, 2, 3. No? So ibig sabihin doon tayo pupwesto. Kung simula rito 1, 2, 3, pang-apat. Pang-apat tayo pupwesto. Yun ang lane natin, ano? Yan. So, tama? So, yan, ganyan. Binivisualize mo muna yung lugar na kung saan ka papatak dapat. Okay, and then, kita mo sitwasyon ng kalsada. Medyo palusong siya, no? So, kapag yan binitawan mo ang brake, yan ay medyo mabilis ang galaw. So, kailangan kontrolin mo siya, no? Okay, so before ka naman umikot or bumitaw sa brake, check mo muna likod kung ano sitwasyon. Wala. Check mo yung gilid, check mo harapan. Yan. So kung clear na naman, pag bitaw mo ng brake, sasabayan mo na lang ikot ng manubela yan hanggang maisagad mo siya. Okay, clear, go, bitaw. Yan, tuloy-tuloy manubela. Yan. Yan, control. Pero sige, wag mo muna bawiin. Yan, dyan tayo papatak. Yan. Pag nadiretso mo na, okay, gas up na ikaw. And then, take note, ang ating speed dito is 40 lang. Ha? Okay, sige. Sige, drive lang ikaw normal. Okay, Del, so, sa dalawang ikot natin, very good, no? Siyempre nung una nga, sabi ko sa'yo, may naramdaman ako sa'yo na natetense ka. Pero maya mawawala na rin yan, no? Pero sa dalawang ikot natin, so wala naman ako naramdaman sa'yo na nanggigigil ka. Nai-excite lang. Kaya susubra minsan sa speed. Normal yan, nai-excite minsan. Pero siyempre, kailangan talaga bilang isang maingat na driver, kailangan i-practice talaga lagi natin na kailangan yung awareness natin sa speed. Ramdam natin na kapag sobrang bilis na tayo, yun na yung tipong bumibitaw na tayo sa accelerator. So ang isang maingat na driver, siyempre alam mo kung kailan ka magdidiin ng gas, kailan ka dapat magpatakbo ng mabilis, no? So at kailan ka rin magbabagal, no? So alam mo dapat mga specific na lugar na ito lang dapat ang speed natin. So dahil ngayon naman, next naman natin gagawin, tayo ay magre-reverse, no? So ito ang purpose natin dito sa pagre-reverse na to, dahil kung paano mo lang i-manage ang sasakyan mo, lalo-lalo na ang manibela mo kapag umaatras ka. So ang katulong mo dito, ito yung tipong ang katulong mo ay yung side mirror mo, no? Left and right. So nakikita mo naman yung space mo, no? Sa bawat gilid, nakikita mo yung position mo, nakadiretso ka lang. So, habang umaatras ka niyan, may tendency na magbabago yung direction mo. So, yun naman yung tipong ikaw ay imamalis mo si manibela. So, ganito lang yan. Huwag kang malilito. Halimbawa, katulad niyan. Halimbawa, umaatras ka, tapos dumidikit siya sa kanan. Ang kabig ng manibela para bumawi, ganito lang kakuan. Para 1/4 lang. Pag tingin mo na lumayo na siya sa kanan, ibalik mo agad siya sa gitna. No? Tapos, kailangan ang goal mo dyan, parehas ang gilid mo may space, no? Ang management naman natin sa pedals natin, dahil patag naman ang kalsada, hindi natin kailangan si accelerator. More on brake control tayo dito, no? So,
left and right ang tingin. Hindi, syempre ito, tinitingnan kung anong sitwasyon sa likod. But sa actual, kapag mag-reverse ka, bago ka mag-reverse, syempre, ito yung tipong lilingunin mo. Yung talagang tinitingnan mo lahat ng blind spot dapat, no? Okay mo sa reverse. Tapos, di ba, pansin mo, nag-hazard tayo. So, si hazard, ginagamit din natin yan kapag nagre-reverse tayo. Indication kasi yan, na winawarningan natin sa kapwa natin motorista, or pinapaalala natin sa kanila na tayo ay slow moving. No? Okay, sige, tara, let's go then. Let's mo, yan. Check lahat ng blind spot. And then kapag clear na, bitaw-bitaw ka lang yan sa brake. Pag bumibilis, alalay. Tapos check lagi kung ano yung position mo, no? Sige, tara. Yan, dyan mo mapapakinabangan yung maliliit na salamin na yan. Ganyan lang naman, hindi naman natin kailangan umatras ng mabilis. Ganyan lang. Kasi yan, dahil preparasyon kasi yan, dahil pag nagpa-parking ka. Yan. So, huwag ka malilito. Diyan, ang ibig ko sabihin, kapag umatras ka, halimbawa gusto mo papuntahin sa kanan, kanan din ang kabig ng manibela. Hindi yan baliktad, no? Hindi yan katulad ng articulated. Pag gusto ko pong pumunta sa kaliwa, kaliwa din ang kabig ng manibela mo. pagkanto po, Yan, subukan mo. Ilinalpot mo, tingnan mo, napunta ka sa kaliwa. Punta ka sa kanan, dali mo sa kanan, 1/4. Napunta rin siya sa kanan. Yan, di ba? O, diretso, manibela. Yan, dyan nalilito yung iba. Hindi nila alam kung, halimbawa, pag kaliwa, akala nila kanan ang kabig. So, na-recognize mo na siya? Okay, stop.